Commonwealth Market para sa presyo ng karneng baboy. Good news naman. Kahit papano may mga naririnig ko tayo mga ganong balita na bumababa ang presyo ng karneng baboy, karneng manok. Malaking tulong na rin po ito para sa minimum at mga kasama middle class nating mga kababayan. Nasa linya po natin ngayon si Professor Astro del Castillo, isang ekonomista. Prof, good morning! Rod, good morning. Good morning po sa ating mga kababayan. Opo, pasensya, pinahintay kita ng medyo matagal-tagal sa linya, Prof. Okay lang po, okay lang Opo. po. Well, ito, pinag-uusapan nga natin ngayong umaga, Prof, yung gustong mangyari ng Pangulo na i-exempt sa pagbabayad ng buwis, hindi lang yung mga kumikita ng 250,000 pataas ang taunang income nila, kung hindi, taasan na ito, gawin na sa 350,000 annual income ng mga manggagawa, pati sila i-exempt na rin sa taxes. Sabi nga kanina ng TUCP, okay na rin kasi pag 350,000 annual income, ito yung mga kumikita ng 29,000 o 30,000 pababa. Okay? At pupwede sila makapagtipid rito ng 1,000 per month. Okay, yung matitipid, dadagdag sa kanilang take-home pay. Ang tanong ko, Prof, makakatulong ba ito ang tax exemption upang mapataas ang purchasing power ng mga Pilipino? Sa gitna ng mataas na inflation, lahat ng bilihin ngayon tumataas yung presyo. No. Karod, no? Makakatulong, makakasoften sa na pag na-experience natin na crisis ngayon, no? It's about time that the middle class also receives a so-called help from government, no? Isa na po ito, no? Actually, madami pong debate kung magkano ba talaga ho ang tax exemption. Nung pagputok po ng gera sa Middle East, kung matandaan nyo, isa po yan sa mga napag-usapan natin at naging proposal rin, no? From 350 up to 500,000 pesos, no? Na tax exemption for income. And also, pati po yung sa sa small and micro, small and medium enterprises ay nabanggit rin ng Presidente. Tama. Lahat po yan actually makakatulong, no? Pero it's not the ultimate solution. No? Lalo na po kung may mas malinaw na programa talaga ang gobyerno na talagang mag-guide sa taong bayan, no? Ano pa ba ang mga posibleng benepisyo at posibleng mga aktibidades na mangyayari habang may kaguluhan sa Middle East, habang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa world market, no? Para naman mapaghandaan ng business, mapaghandaan din ng ating mga kababayan. Para sa inyo, ano pa yung mga posibleng pwedeng gawin, no, sa sitwasyon ngayon ng ating gobyerno? Bukod dito, no, sa mga, panawagan ng Pangulo na i-exempt, palawigin pa yung tax exemption, hindi lang sa mga middle income, pati na rin sa mga maliliit na negosyante. May uplift program na rin na kasama na pati ang mga middle class rito sa uplift program. Pero sabi nyo nga, dito sa nangyayari sa Middle East, tuloy-tuloy ito at hindi pa natin alam kung ano pang posibleng magiging malaking impact sa atin sa ekonomiya ng bansa. Di ba? Prof, ano pa ba ang mas sa tingin ninyo magandang hagbang para matulungan ng gobyerno ang mga umaaray ngayon sobrang apektado sa pagtaas ng inflation? Rod, magandang katanungan yan. No? Doon muna tayo sa simpleng kasagutan. Okay. Number one, sana mabilis yung aksyon. No? Kasi ito ay pangako action pa agad. lamang. Oo. And also, Rod, sabi ko nga sa'yo, yung plano na yan, na-discuss yan nung unang pagputok pa nung gera sa Middle East. That was around the end of the first quarter, no? Around March. No? So, July na ngayon. No? So, sana mabilis yung aksyon ng Kongreso, no, and other related government agencies. Sinusuportahan naman natin yung sinabi ng Pangulo, no, sa SONA. Pero sana pabilisin ito ng mga talagang ahensya na concern, no.
kung ang bilis nila ng pagpasa ng impeachment at pag-iimbestiga, sana mas mabilis pa, Mm-mm. no? Kaya nga lagi natin paulit-ulit sa programa mo, no? Ekonomiya, hindi politika, no? Sana noon pa nila ginawa yan. Pero andyan na yan eh. So Oo. sana lang ipasa na lang na mabilis. So nakikisa tayo doon sa tax exemption, doon sa middle class and also sa micro and small medium enterprises. Pangalawa, nakikisa rin tayo doon sa sinabi ni Pangulo, no, tungkol sa kuryente, no? Na talagang pababain, amendahan yung itira, no? Oo. And isa rin naman to sa diniscuss natin nung Marso, no, nung pumutok yung gera sa Middle East. Sana bilisan. So doon tayo sa pinaka very simple solution. Bilisan nila yung aksyon. Mm-mm. Tama, napag-aralan na po eh. May madami na pag-aaral. Kailangan ipasa na talaga yung batas na iyon. Pangalawa, ayusin naman yung sistema. May sistema na ba sila? Doon sa kaguluhan sa DPWH at Ghost Flood Projects, meron talaga ba maayos na sistema? Pag si Rod at si Aso del Castillo nag-bid sa isang project sa DPWH, level playing field ba? Mhm. Pwede na ba po? Yung mga makakatanggap po ng ayuda doon sa mga micro and small medium enterprises and yung mga transportation sector, may sistema na mga maayos na may digitalization. Oo. Yan po yung mga isang solusyon na immediately kung ma-actionan ay makakatulong sa karamihan ng ating mga kababayan. Imagine kung digitalize na ang transaction sa gobyerno, which sinabi naman ng Presidente, sana bilisan lang, no? Kasi ilang zona na rin nasabi yan eh. Oo. Kung digitalize na ang mga transaction, mas uunti ang pagkonsumo ng langis, no? Makakatulong to habang may pangamba tayo sa Middle East, no? Mhm. Wala nang pila sa government agencies dahil digitalized na eh. Yung approval, yung submission ng mga requirements, no? Nagawa yan sa Rod, nakakalungkot, no? Nagawa yan sa Ukraine. May gera doon, no? Digitalized ang transaction sila. Oo. Limited yung mga paglilinya sa mga government agencies at pagsasubmit, no, ng kung anong dokumento. Sa atin walang gera, Mm-mm. no? Hindi man natin magawa, Mm-mm. no? Yung EGOV matagal na yan, pero natutuwa tayo na napoprogreso. Oo. Sana suportahan din ng mga mababatas at ng may ibang ahensya yung talagang pinangako rin ng ating presidente. Eh, kaso nga lang dito, walang gera, pero may problema sa politika. Yan nga, Rod. Kaya nga, nung huli tayo, yung dating ilang beses tayo nag-uusap, Correct. lagi natin Oo. inuulit, ekonomiya. Oo. Huwag nyo kami isama dun sa Game of Thrones nyo, no? Na awayan sa poder, sa power, sa politika. Oo. Tigil na. Hindi, ako, sombrero ko, ekonomista. Wala akong binabalingan na politiko or political party, no? Nakita ko sa statistics Mhm. sa buong Asia, no? Hindi sa ASEAN. Buong Asia, mataas ang inflation tayo, no? Isa tayo sa mataas ang inflation. Mabagal ang ekonomiya, no? So yung solusyon na sinasabi ni Pangulo, tama po yun. Kahit napag-usapan na po yan ng mga nakaraan, no? Pero sana po suportahan talaga ng ating Kongreso, no? Bilisan. Oo. Bilisan naman po nila. At gaya ng sabi nga ni Sir Carlos ng TUCP, well, gawing urgent ng Pangulo itong panukala para bago pa man siya bumaba sa pwesto, 2 taon na lang natitira. Maramdaman man lang ng ating mga manggagawa dito sa kanyang mga binanggit sa kanyang zona, sa kanyang ika-5 zona. Pero, well, buwis kita ito ng gobyernong pinag-uusapan. May epekto ba ito sa income ng ating pamahalaan at gaano kalaki? Sigurado po, no? May Oo. epekto to, Manong Ron, no? Pasensya na po, hindi ko mabigyan kayo ng figura ngayon. Oo. Hindi po namin natapos, no? Oo. However, definitely ho, given the medyo substantial naman yung increase, definitely may tama po, no? So, ang importante lang po niyan, talagang malaman din natin kung anong gagawing aksyon ng gobyerno para maibsan naman tong so-called loss of revenues. Palalakasin ba niya yung BIR, no? Yung collection ng BIR at ng mga ibang revenue agencies like custom, no? Anong reforma ang gagawin niya? Anong babawasan ang paggagastos ng ating gobyerno? Tingin po naman natin, no, doon sa framework na na-discuss natin nung pumutok yung gera. Pero naman yung mga pagkukunan, may mga savings, no? Lalo na may nasabi sila na yung binalik na pera, no,
ng mga magnanakaw na nagnakaw sa ating kaban ng bayan. Mm-mm. Saan po pwedeng dalhin yung pera na yun, no? So it could help. It's really a matter of really managing yung our resources efficiently. Oo. Pero mas okay na rin ito napupunta sa mga ordinaryong Pilipino kaysa Tama po. Oo. Kaysa Diretso sa atin, Manong Rod. Oo, kaysa sa maleta pumunta. Correct, sa maleta lang pupunta, dinideliver kung saan-saan yung maleta. Yun ang mas lalong nakakainis at nakakalungkot, nakakaiyak na balita. Mas okay na rin ganito. Kahit sabihin mo malaki-laki yung bawas sa kaba ng gobyerno kaysa mapupunta lang yan sa kung kaninong bulsa. Opo. Prof, maraming salamat sa inyong oras at panahon. Mabuhay kayo, Prof. Manong Rod, maraming salamat rin po. Again po, nakikiusap tayo sa ating mga mambabata. Sana po, suportahan nila si Presidente. Bilisan nila yung aksyon, no? Kasi bilis ng bola na pinapalo ni Alex Ayala. Nananalo kanina, no? Kaya medyo napuya tayo. Oo. Congratulations. Nanalo kanina, Rod. Oo. Kaya congratulations, Alex. Mabuhay ka, Rod. Mabuhay ang ating mga kababayan. Alright. Thank you very much, Prof. Mga kasama, Professor Astro del Castillo, ekonomista sa Straight to the